Bilyon-bilyong taon kang nauna sa ibang mga manlalaro. Nakapag-login ka sa Dadao game. Dumating ka sa sinaunang mundo sa simula pa lang ng paglikha. Humarap ka sa iba't ibang likas na kayamanang espiritual. Walang tigil kang nag-imbak at nag-ipon. Napuno mo ang hindi mabilang na mga storage bag. At ikaw ay naging tunay na number 1 sa laro. At ang walang katulad na kataas-taasang emperador ng Hongmeng. Habang nag-iisip ka kung paano magpatuloy sa pag-explore, biglang may lumitaw na abiso sa laro. Nagsanay ka na sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ang iyong cultivation ay umabot na sa antas ng kataas-taasang emperador ng Hongmeng. Malapit ng opisyal na ilunsad ang Dadao game. Mangyaring pansamantalang umalis sa laro, at hintayin ang opisyal na pagbubukas. Sa sumunod na segundo, tinanggal ka mula sa laro. Habang nagtataka ka, sa isipan ng lahat ng tao sa Blue Star, ay may umalingaw-ngaw na isang napakalakas na boses. Opisyal nang magbubukas ang Dadao game. Ang lakas na makukuha ng mga manlalaro mula sa laro ay maaaring dalhin sa totoong mundo. Magsikap kayong lumakas, mga manlalaro. Nang marinig mo ito, natulala ka, habang tinitingnan ng pamilyar na game login screen. At naririnig ang notification sound sa iyong isipan. Kung totoo nga ito, matagal ka nang naging kataas-taasang emperador ng Hongmeng sa laro. At mayroon ka pang hindi mabilang na mga koleksyon. Hindi ba't kaya mo nang gawin ang kahit anong gusto mo sa mundong ito? Isang taon na ang nakalipas, dahil sa pag-scroll mo ng mga video online. May nagsabing kapag nag-post ka ng emoji ng ulo ng aso ay makakapasok ka sa mundo ng laro. Noong una, hindi ka naniwala, ngunit pagkatapos mong i-post iyon, bigla kang napunta rito, sa sinaunang mundo kung saan nagsisimula pa lang ang paglikha. At sa sandaling ito, ang oras bago ang opisyal na pagbubukas ng laro, ay bilyon-bilyong taon pa, at ang larong ito ay hindi tulad ng iyong inaakala. Na isang pambihirang laro, isa lang itong napaka-ordinaryong laro. Sa laro, ikaw ay isang manlalaro. Walang konsepto ng haba ng buhay. Maaari kang mabuhay ng walang hanggan kahit mamatay. Kaya naman, nalampasan ni Suo Haul ang hindi mabilang na mga NPC na kasama sa laro. Sa huli, matagumpay siyang umangat ng antas. Naging ang kaisa-isang nasa Supreme Hongmeng Great Emperor Realm. Sa daan-daang milyong taon na iyon, nakatipon ka ng napakaraming mga pambihirang kayamanan. Hindi mabilang na mga gamot na tableta, mga lihim na aklat, mga sandata, at marami pang iba. Bilang isang taong mahilig mangolekta, hindi ka makukontento kung walang 999 na plus sa iyong backpack. Kaya naman, araw-araw, kapag naiinip ka, nag-o-online ka lang para mangolekta. Hanggang sa lumipas ang isang taon sa totoong mundo. At sa laro, nakalipas na rin ang 1 bilyong taon para sa iyo. Ngayon, may sinasabi silang opisyal na pagbubukas ng server. Kahit hindi mo alam kung ano ang magiging pagbabago. Pero araw-araw, itinuturing mo pa rin itong larong sa iyo lang. Isang laro para sa isang tao, bilang isang kailangang gawin na libangan. Sa tuwing naiisip mo na pagdating ng araw na iyon, maipagyayabang mo ang larong ito sa harap ng maraming baguhan. Nakakaramdam ka ng kaunting pananabik. Pero sa susunod na sandali, isang boses na tumatagos sa langit at lupa, ang umalingaw-ngaw sa isipan ng lahat ng taga Blue Star. Opisyal nang nagbukas ang Great Dao Game. Ang kapangyarihang makukuha ng mga manlalaro mula sa laro, ay maaaring dalhin pabalik sa totoong mundo. Magsikap kayong lumakas, mga manlalaro. Pagkatapos ng mga salitang iyon, naramdaman mong biglang natigilan ang iyong buong katawan. Isang malakas na enerhiya ang malapit ng kumalat sa Blue Star nang kusa mo itong binawi. Nararamdaman mo ang kapangyarihang kayang kontrolin ang kapalaran ng mundo at ang oras. Kaya mong wasakin ang buong sansinukob sa isang iglap. At kaya mo ring sa isang iglap ay muling likhain ang lupa, tubig, hangin, at apoy. Para lumikha ng isang bagong mundo. At ito ay isang bahagi lamang ng iyong kakayahan. Sa madaling salita, simula sa araw na ito, ikaw ay hindi na matatalo. Hindi matatalo sa lahat ng aspeto. Kaya naman, ang mga pinakaiingatan mong koleksyon. Kailan kaya lilito ang mga iyan sa totoong mundo? Teka, mali, kulang pa pala ang mga nakolekta ko. Pwede palang dalhin ang mga bagay na ito sa totoong buhay. Kung ganoon, kailangan kong magpatuloy sa pangongolekta. Bigla akong nagkaroon ng ideya. Kokolektahin ko ang lahat ng bagay na pwedeng kolektahin. Mga achievements sa laro, mga title reward, mga gamit, lahat yan kukunin ko. Kahit na wala itong silbi. Pero yung pakiramdam ng kasiyahan sa pangongolekta. Ang sarap, sa isang iglap, tila bumalik sa normal ang mundo. Tanging ikaw lang ang nagbago. Ang mga kasama mo sa kwarto ay tila hindi napansin ang pagbabago sa'yo. Sa halip, nagtinginan sila na para bang hindi makapaniwala. Chat, narinig nyo rin yung boses na yun, di ba? Dadao game. Bilis, mag-online na kayo. Dali, mag-login na sa laro para mag-level up. Tara na, bilis. Bilisan natin, mag-login na tayo sa laro. Sa sumunod na sandali, ang tatlo ay sabay-sabay na nawala mula sa kwarto.
Kasabay nito, hindi mabilang na tao sa buong mundo ang nawala. Sabay-sabay na lumitaw sa Dadao Game. Lumitaw sila sa walang katapusang lawak ng primordial world na ito. Sa sandaling ito, lahat ng bansa sa Blue Star ay nagkagulo. Lahat ng bansa ay agarang nagpatawag ng mga pinakamataas na pagpupulong. Desperado silang nag-iisip kung paano haharapin itong misteryosong Dadao Game. May mga bansa pang ang nagmungkahi ng katawa-tawang desisyon na gawing ilegal ang pagpasok sa laro. At noong nagpadala na ang lahat ng bansa, ng militar at iba pang puwersa sa laro, isa na namang game notification ang lumitaw. Sa kasalukuyan, mahigit 5 bilyong tao na ang nakapasok sa laro. Binuksan na ang Dadao Gold Rankings. Ang Dadao Gold Rankings ay magsasagawa ng pinakapatas na pagraranggo araw-araw. Ang 1 milyong manlalaro na nasa listahan ay makakatanggap ng mahahalagang gantimpala. Bukas na ngayon ang Great Dao Gold Leaderboard Level Rankings. Mare-refresh ang listahan eksakto pagkatapos ng 24 na oras. Kung mas mataas ang iyong ranggo, mas malaki ang gantimpala, ang unang pwesto ay makakatanggap ng isang super reward. Mag-level up kaagad para palakasin ang iyong sarili at makakuha ng mas maraming gantimpala. Ang paglabas ng Great Dao Gold Leaderboard ay nagdulot ng kasabikan sa napakaraming tao sa buong mundo, lalo na ang mga salitang mahalagang gantimpala. Ang 3 mong kasama sa kwarto ay sabay-sabay ding pumasok sa Great Dao Game. Lahat ng iba ay pumili na ng kani-kanilang game name. Ikaw lang ang matagal nang nakapili ng game name mo, 100 milyong taon na ang nakalipas. Dao Yi, nasa Beginner's Village number 527 kayo. Pagpasok pa lang, isang karagatan ng tao ang bubungad sa iyo. Hindi mabilang na mga tao ang nagsisiksikan. Talagang isang napakagandang tanawin. Pucha, ang lupit, bulalas ni Wang Lei at Zhou Hao. Pero ikaw, sa isang isip lang, alam mo na kung nasaan ang lugar na ito. Ang Beginner's Village na ito ay nasa loob ng teritoryo ng Eastern Great Tang sa kontinente ng Timog Zanzhao. Tara, bilisan natin, pumatay tayo ng mga kuneho. Mag-level up tayo kaagad, baka sakaling makipagkumpetensya rin tayo sa level leaderboard. Hinayla ka ni Zhou Hao at akmang aalis na. Pero umiling ka, mauna na kayo, may kailangan akong gawin, anong gagawin mo? Pucha, paano ka nakalipad? Pucha, habang nagsasalita si Zhou Hao, bigla siyang nataranta. Hindi mapakali ang mukha niya habang pinapanood kang lumilipad palayo. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka. Napansin na rin ng mga tao sa paligid ang paglipad mo. Tulala ang kanilang mga mata. Lahat ay mga baguhang player na kara-rating lang sa Beginner's Village. Sobra naman. Ikaw lang ang marunong lumipad, ang daya naman yan. Hoy, hindi mo sila pinansin. Diretsong nagpunta sa tabi ng harang ng Novice Village. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa kanyang backpack ang isang Chaos Supreme Treasure. Ang Chaos Pearl. Sa sandaling ito, ang loob ng Chaos Pearl ay puno ng hindi mabilang na mga storage backpack. Halos walang katapusan. Lahat ng mga backpack na ito ay puno ng iba't ibang uri ng equipment. Mga item, mga magic treasure, mga gamot, ang mga bagay na mas mababa sa immortal grade ay walang karapatang mapasama sa iyong koleksyon. Pero ngayon, medyo nagsisisi ka na. Kung nalaman mo lang sana noon na ang mga bagay na ito ay maaaring magkatotoo sa realidad. Sa totoong buhay, kahit anong mangyari ay kokolektahin mo sana ang mga iyon. Pero hindi pa naman huli ang lahat ngayon. Patuloy lang sa pagkolekta, nararamdaman mo na ang iyong pagkahilig sa pagkolekta ay gustong-gusto ng kumilos. Samantala, sa kabilang banda, ang mga matataas na opisyal ng Great Xia ay nagpupulong din sa loob ng laro. Ilan sa ating militar sa Tianxia ang nagising na ang kanilang talento. Sa ngayon, halos lahat ng mga sundalo ng Great Xia ay pumasok na sa laro. Sa kasalukuyan, mayroon lamang tayong 100 tao na nagising na ang talento. Ganoon lang kaunti, sa mga sibilyan, humigit kumulang ilan. Hindi pa alam, pero sa ngayon, may 4 na katao na ang nakumpirmang nagising na ang talento. Isa na rito ay ang Novice Village number 2,347 at ang Novice Village number 9,527. Hanapin sila sa totoong buhay. Ay recruit sila sa lalong madaling panahon. Ang ating pinakamataas na level sa ngayon ay level 10 na. Sa kasalukuyan, dapat ay nasa unang tier tayo at namunguna. Isa siyang taong may talento. Mayroon siyang kakayahan na tulad ng sa maalamat na General Zinglun. Kailangan niya lang bumuga ng puting hangin mula sa kanyang bibig para makuha ang kaluluwa ng mga taong mas mahina sa kanya. Napakalakas. Dapat nating makuha ang gantimpala para sa unang pwesto sa level rankings. Tumango si Elder Xia ng may kasiyahan. Mayroon na tayong ilang natuklasang may talento. Kailangang malaman agad ang kanilang pagkakakilanlan sa totoong buhay. Napakahalaga ng mga taong ito. Dapat nating gawin ang lahat para ma-recruit sila. Mabilis na lumipas ang 1 araw na oras ng pagsasanay.
Kahit na ibinuhos ng lahat ang kanilang lakas sa laro para pumatay ng mga halimaw at mag-level up. Pero sa kasamaang palad, sa huli, wala pa ring tatalo sa lakas ng grupo. Sa ngayon, karamihan sa mga player ay nasa level 3 o 4. Pero ang ilang mga player na sinuportahan ng buong lakas ng kanilang bansa ay level 9 na. Paano lalabanan yan? Sunod-sunod na nag-log out ang mga player. Tinapos na ang isang araw ng pagpatay ng halimaw para mag-level up. Pero hindi nagtagal, nagsimula na ang sunod-sunod na pangyayari sa totoong mundo. Lahat ay sabik na sinusubukan ang kani-kanilang kapangyarihan. Sa ngayon, halos lahat ay wala pang masyadong kakayahan. Anging mga simpleng kakayahan lang ng kanilang bagong propesyon. Tulad ng mga card stab. Kailangang maghintay hanggang sa isang tiyak na level para makapagpalit ng propesyon at matuto ng ibang skills. Pero kahit na ganito lang, mabilis na naging magulo ang totoong mundo. Dahil masyadong marami ang naipon na sama ng loob mula noon. Ngayong may mga kapangyarihan na sila, may ilang mga taong lumaki ang ulo. Lahat ay parang baliw na inilalabas ang kanilang mga kinikimkim na galit. Buti na lang at mabilis na tumugon ang gobyerno. Karaniwang mas mataas ang level ng mga sundalo kaysa sa mga sibilyan. Kaya mabilis nilang nasupil ang kaguluhan. Pero nagdulot pa rin ito ng maraming pinsala at pagkamatay. Bumalik na rin sa Earth si Qin Chuan at ang mga kasama niya sa dormitoryo. Sina Zhou Hao at Wang Lei ay parehong nakatingin kay Qin Chuan. Qin Chuan, anong level mo na? Tiningnan ni Qin Chuan ang kanyang level. Level? Wala. Kataas-taasang emperador ng Hongmeng. Wala akong level. Grabe. Hindi kaya ni isang halimaw wala kang pinatay. Lumipad ka lang para mamasyal. Pero may talent ka na na-awaken. Hindi mo ba gustong subukang makapasok sa top 10 nanograms level rankings? Siguradong ako ang makakakuha ng number 1, no? Sabay na nag-thumbs up sina Zhou Hao at Wang Lei kay Qin Chuan. Asa ka? Itong isang suntok ko, sinira ko agad ang pinto ng dorm. Para subukan ang lakas niya, si Zhou Hao. Direktang sinuntok ang pinto ng dorm. Agad na nagkaroon ng malaking butas ang pinto ng dorm. At wala man lang siyang gallows. Level 5 pa lang siya, ha? Pero ganito na siya kalakas. Biglang tumunog ang anunsyo sa eskwelahan. Ang lahat ng guro at estudyante ay pumunta agad sa malaking field. Para sa pagpaparehistro ng identity sa laro, biglang nagbago ang itsura ng dalawa. Halatang halata sa mukha nila ang pag-ayaw. Alam na alam nila kung ano ang ibig sabihin ng pagpaparehistrong ito. Kapag ginamit ang totoong pangalan, lahat ng nakuha mo sa laro, ay maaaring malaman lahat ng ibang tao. Oo nga pala, Qin Chuan, yung tungkol sa awakened talent mo. Hinding-hindi mo dapat ipagsabi, seryosong sabi ni Wang Lei. Kung kailangan mo ng pera, sabihan mo lang kami. Huwag na huwag kang magpaparehistro. Iwinagayway mo ang iyong kamay. Hindi na kailangan. Kung magpaparehistro, edi magpaparehistro. Kailanman ay hindi mo inisip na itago ito. Kukumbinsihin ka na sana ng dalawa. Nang marinig ulit ang boses ng principal sa anunsyo. Ang lahat ng player na makukumpleto ang real name registration ay makakatanggap ng 10,000 subsidy kada buwan. Ang mga may awakened talent ay maaaring makakuha ng 5 milyong tulong kada buwan. Bukod pa riyan, may mga opisyal na resources sa laro na ipapamahagi. Ang mga sasali sa opisyal na grupo ay direktang bibigyan ng ranggo at posisyon. Agad na nagkagulo sa field. Pagkatapos niyang magsalita, isang babae ang biglang tumayo at sumigaw, "May talento ako." Sobrang natuwa ang principal. Agad niyang pinapanta ang militar. Natulala sina Zhou Hao at Wang Lei. Hinding-hindi nila inakala na may 2 taong may talento pala na nagtatago sa eskwelahan nila. Sa sandaling iyon, isa na namang system notification ang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Blue Star at Honghuang. Tapos na ang 24 na oras. Isang napakalaking gintong listahan na tumatakip sa kalangitan. Ang biglang lumitaw mula sa kawalan sa himpapawid. Hindi alintana ang anumang harang sa kalawakan. Makikita ito ng lahat kapag tumingala sila. Nakatitig ka sa gininto ang listahang iyon. Ang iyong pagkahumaling sa pagkolekta ay nagwawala. Ang tagumpay na maging numero 1 sa listahan ng level. Desidido kang makuha ito. Sa loob ng pinakamataas na silid pulungan ng Daksha. Si Long Lao ay mariing nakatitig sa screen sa kalangitan. Nagtanong siya sa malalim na boses. Ang ating pinakamataas, si Zinglun. Anong level na siya ngayon? Nag-uulat po, Long Lao. Level 9 pa rin po. Walang tigil po siyang pumapatay ng mga halimaw. Tumango si Long Lao, ngunit bahagyang humigpit ang dulo ng kanyang mga daliri. Itong unang pwesto, dapat nating makuha. Hindi lang ang Daksha, lahat ng bansa sa buong mundo. Lahat ng manlalaro, ay mariing nakatitig sa gininto ang listahang iyon. Pinipigil pa nila ang kanilang paghinga. Ang gininto ang listahan ng DAO. Ang nangungunang 1 milyong manlalaro ay makakatanggap ng gantimpala. Simula ngayon, inaanunsyo ang nangungunang 10,
Ika-10 pwesto, LVE, Yamashitakuzi, Isla ng Sakura. Ika-8 antas ng Chira Fining. Gantimpala, isang piraso ng diamond equipment. Nagdiwang ang buong bansa ng Isla ng Sakura. Hindi mabilang na tao ang nagsigawan sa tuwa. Nagsimula pa silang ipagsigawan na ang kanilang lahi ang pinakamagaling sa lahat. Ika-9 na pwesto, LVE, Jiangyi, Daksha. Ika-8 antas ng Chira Fining. Gantimpala, isang piraso ng diamond equipment. Agad na nagsigawan sa tuwa ang mga mamamayan ng Daksha. Ngunit ang hindi nila alam ay ang nadarama ng mga matataas na opisyal ng Daksha. Nagsimula nang bumaba ang listahan. Ang susunod na tao, ika-7 pwesto, nakuha ng Bald Eagle at Russia. Ika-6 na pwesto, LV, Zinglun, Daksha, Level 9 Chira Fining. Gantimpala, isang piraso ng diamond equipment. Muling nagdiwang ang mga mamamayan ng Daksha. Pero ang mga mukha ni na Elderlong agad na namutla. Si Zinglun, ang pinakamalakas na manlalaro kung saan ibinuhos ng Daksha ang lahat ng yaman nito, ay nasa ika-6 na pwesto lang pala. Ang top 5, wala ng pag-asa. Ang sumunod, ang ika-5 pwesto. Ang ika-4 na pwesto, ay nakuha ng Bald Eagle at India. Wala ng pangalan ng manlalaro mula sa Daksha sa listahan. Ang mga puso ng mamamayan ng Daksha ay biglang umakyat sa kanilang lalamunan. Isang nakabibinging katahimikan ang bomb alert sa buong internet. Ika-3 pwesto, Level 9. Ads, Bald Eagle, Level 9 Chira Fining. Gantimpala, isang set ng diamond equipment. Ika-2 pwesto, Level 10. Tiffen, Bald Eagle, Perfected Chira Fining. Gantimpala, isang piraso ng legendary equipment. Ang Bald Eagle, mayroon silang 4 na manlalarong nakapasok sa top 10. Direktang sinungkit ang ika-2 at ika-3 pwesto. Agad na nagimbal ang buong mundo. Napakaraming bansa na may masamang hangarin sa Daksha ang lumabas para mang-insulto ng todo. At ginawa ang lahat para sila'y hiyain. Sa baguhang nayon ng hilagang kontinente ng Luzhao, si Steven, na umabot sa level 9 sa pamamagitan ng pagpatay sa mga manlalaro para makakuha ng experience, ay nakatingin sa kanyang ranggo bilang pangalawa. Agad na nagdilim ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang karit at walang sabi-sabing pinugutan ang katabi niyang manlalaro na nagbibigay sa kanya ng experience. Puno ng matinding galit ang kanyang mga mata. Hindi pala siya ang numero 1. Samantala, ang mga nakatataas sa bansang Agila ay nagsimula ng magbukas ng champagne at magdiwang na parang mga baliw. Siguradong sigurado sila na imposible para sa Daksha na makuha ang unang pwesto. Nakaisip na sila ng hindi mabilang na mga plano para gamitin ang pagkakataong ito upang walang awang pabagsakin ang kumpiyansa ng mga mamamayan ng Daksha. Samantala, sa panig naman ng Daksha, ang kapaligiran ay halos nakakabingi sa katahimikan. Ang lahat ay nagpipigil ng hininga habang nakatutok sa gintong listahan ng DAO. Naghihintay sa pinal na pag-anunsyo ng unang pwesto. Hanggat isang taga-Daksha ang nasa tuktok ng listahan, lahat ng kahihiyang dinanas nila ay maaari nilang ibalik ng buong buo. Ang mga ordinaryong mamamayan ay kumakapit pa rin sa pag-asang magkaroon ng himala. Ngunit ang mga nakatataas sa Daksha ay matagal nang nanahimik. Sila ang pinaka-nakaalam. Ang pinakamataas na level ng kilalang manlalaro sa Daksha ay level 9 pa lamang, ika-9 na antas ng Chi Refinement. Ngunit sa bansang Agila, mayroon nang nakalusot sa level 10. Ano ang ipanlalaban ng Daksha para makuha ang unang pwesto? Sa malawak na field ng Universidad ng Pananalapi at Ekonomiya, ang mga nagtipong estudyante ay lalong hindi mapakali. Mahigpit nilang kinuyam ang kanilang mga kamao habang nakatitig sa gintong listahan. Sa sandaling iyon, naglabas ng isang anunsyo ang mga opisyal ng Daksha. Malapit na nating harapin ang isang bagong hamon. Sana'y magkaisa ang buong Daksha upang malampasan ang mga pagsubok na darating. Ang mga mamamayan ng Daksha ay hindi magagapi. Ang mga mamamayan ng Daksha ay mabubuhay magpakailanman. Naintindihan ng lahat ang nakatagong mensahe sa anunsyo. Tinanggap na ng mga nakatataas sa Daksha ang resulta. Ni isang manlalaro na level 10 ay wala pala sa Daksha. Agad na nagkagulo sa field. Ang lahat ay may kinikimkim na galit na hindi nila mailabas. Si Zhou Hao at Wang Lei ay mariinding nakatitig sa screen. Nagdarasal ng todo sa isip para sa isang himala. Sa lahat ng naroon, ikaw lang ang pinaka-relax. Bahagya kang nakangiti habang pinagmamasdan ang dakilang gininto ang listahan na sentro ng atensyon ng buong Blue Star. Habang lahat ay sukdulan ng kaba sa pag-aabang, dahan-daang bumukas ang gininto ang listahan. At sa wakas, ipinakita na ang impormasyon ng nasa tuktok. Unang pwesto, Daoyi Tianzun, Aisha, Supreme Hongmeng Great Emperor. Gantimpala, Supreme Hongmeng Unrivaled Great Tianzhen. Ang kaisa-isang walang kapantay na titulo, Supreme Hongmeng Unrivaled Great Tianzhen. Natatanging titulo,
Hindi tinatablan ng anumang pamamaraan. Hindi malapitan ng anumang kasamaan. Nagtataglay ng hindi mabilang na mahiwagang kapangyarihan. Napangiti ka. Nakuha na ang achievement, at nakakuha pa ng isang natatanging titulo. Isang matinding kasiyahan ng bumalot sa iyong puso. Ang buong Blue Star ay nabalot sa mahabang katahimikan. Isang level na may 5 tandang pananong. Ang hindi pa naririnig na cultivation level ng Supreme Hongmeng Great Emperor. Kahit na hindi naiintindihan ng mga dayuhan ang kahulugan ng Hongmeng, malinaw sa kanila na ang salitang Supreme ay kumakatawan sa walang kapantay na kapangyarihan. Lalo namang nanindig ang balahibo ng mga manlalaro ng Taixia. Sa mitolohiya, ang Hongmeng ay isang nilalang na mas matanda pa kaysa sa Chaos. Umaasa sila sa isang himala. Hindi nila inaasahan na isang kataas-taasang Diyos pala ang darating. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, isang nakabibinging sigawan ng tuwa ang umalingaw sa buong teritoryo ng Taixia. Lahat ay nagsisigawan sa pagdiriwang. Sinong nagsabing walang binatbat ang Taixia? Diretso nating nakuha ang unang pwesto. At absolutong pagkadurog ito sa buong server. Kasabay nito, ang mga dayuhang manlalaro naman ay tuluyan ng nabaliw. Walang tigil silang nag-spam sa screen, inaakusahan itong pandaraya. Sumisigaw na i-report sa Great Dao Game para maban ang account. Ang mga matataas na opisyal naman ng ibang bansa ay nagdilim ang paningin. Halos matamba. Alam na alam nila kung gaano kahalaga ang larong ito. Ang lakas sa laro ay maaaring madala sa totoong buhay. Kayang baliwalain ng mga manlalarong nasa level 5 ang mga small caliber na baril. Itong manlalaro mula sa Daxia na may 5-digit na level, ay isang ganap na pandudurog. At ang mas lalo pang nagpawalang pag-asa sa kanila ay, itong bigating player na ito, ay nagkataong mula sa Daxia, ang sinaunang sibilisasyon na may libu-libong taong kasaysayan. Habang hinuhulaan ng lahat na isa kang alamat na nagkatawang tao. Ang Great Dao Game ay sunod-sunod na naglabas ng 3 madaliang anunsyo. Na direktang gumulantang sa lahat. Anunsyo ng laro, manlalaro, Dao Yi Tianzhen, ay walang ginagawang anumang uri ng pandaraya, matapos ang pagsusuri ng Great Dao. Ang manlalarong si Dao Yi Tianzhen ay may parehong oras ng pag-login sa official server tulad ng ibang mga manlalaro. Ang kanyang pagkatao ay isa ring modernong tao mula sa Blue Star. Ang mga tinatawag na chismis tungkol sa mga alamat, dakilang emperador, at heavenly venerable ay hindi totoo. Natigilan ng lahat, itong bigating player na dumurog sa buong server, ay isa lang palang ordinaryong manlalaro na pumasok sa server kasabay nila. Pero ikaw lang mismo ang nakakaalam. Totoo ngang sa araw na iyon ka nag-login sa official server. Pero 1 bilyong taon na ang nakalipas nang sinubukan mo ang experience server. Halos magkandurog-durog na ang mga ngipin ng mga dayuhang manlalaro sa inggit. Pero ang mga manlalaro ng Daxia ay tuluyang nabaliw sa tuwa. Itinuring kanilang pambansang bayani. Hinahanap ng buong internet ang bakas mo. Nakahinga rin ng maluwag ang mga nakatataas sa Daxia. At agad silang nagutos. Pakilyusan ng lahat ng manlalaro sa loob ng laro. Dapat kang mahanap sa lalong madaling panahon. Bahay. Hindi mo pa namamalayan na may 2 grupo ng tao ang baliw na baliw sa paghahanap sa iyo. Sa sandaling iyon, masigla kang hinayla ni Zhou Hao at Wang Lei na pumasok sa laro. Sumisigaw na gusto nilang mag-level up at pumatay ng mga halimaw. Plano mo na rin talagang pumunta at maglibot sa beginner village para mangolekta ng ilang mga collectible. Dahil balak mong gamitin ang isang buong mundo bilang iyong exhibition hall. Walang kayamanang pwedeng palagpasin. Casual mo silang 2 tinanong. Maghapon na kayong hindi nagpapahinga. Kaya nyo pa ba? Puno ng kasabikan ang mukha ni Zhou Hao. Level 5 na kami ni Lei. Ang taas pa ng energy namin. Kahit 1 linggo pa kaming hindi matulog, ayos lang. Umango ka. Sige, mauna na kayo. Agad na natulala ang 2. Xuanzi, hindi ka sasama. Natatawa kang umiling. Sinabi ko na dati, ako ang numero 1 sa level rankings. Anong mga monster pa ang lalabanan ko? Sabay kang kinantsawan ng 2. Hindi talaga sila naniwala. Sige, magyabang ka pa. Hindi ka na nagpaliwanag pa. Nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo. Basta huwag niyong sasabihin na tinago ko ito sa inyo. Bago umalis, sumigaw si Wang Lei para i-add ka bilang friend. Isang pangungusap lang ang iniwan mo. Daw, sige, i-add mo. Tumalikod ka at umalis na. Ang game name mo ay Dao Yi. Dao Yi Tianzhen. Iyon ang titulo mo. Nagbubulong-bulong pa si Wang Lei. Bakit parang pamilyar ang pangalang Dao Yi? Pero naunang natigilan si Zhou Hao. Dao Yi. Dao Yi Tianzhen. Parang mga baliw na binuksan ng 2 ang kanilang friends panel. In input, Dao. At may nahanap na silang player. Agad na accept ang sinend nilang request. Nang i-click nila ang profile, sumabog ang utak ng 2. Player, Dao Yi.
Titulo, Daoyi Tianzhen, Lebel, Supreme Hongmeng Great Emperor. Nanginginig ang kamay ni Zhou Hao habang nagpapadala siya ng mensahe. Qin Chuan, ikaw ba yan? Ilang segundo lang ang lumipas. Sumagot ka ng isang salita. Tuluyan nang natulala ang dalawa. Naging blanko ang kanilang mga isipan. Iisa na lang ang nasa isip nila. Yung roommate ko, ay ang number 1 pala sa buong server, si Daoyi Tianzhen. Kalalakad mo pa lang sa kabilang parte ng Novice Village. Nang harangin ka ng ilang mga opisyal. Diretso sila sa punto. Kinumpirma nila kung ikaw nga ang player na nag-awaken ng Feitian talent. Agad ka nilang inimbitahan na sumali sa kanila. Nangako sila ng pinakamagagandang benepisyo. Diretso kang tumanggi. Ayokong sumali sa kahit anong grupo. Hayaan mo na, hindi ka nga pumasok sa Zishou Palace. Paano ka magagapos ng mga kung ano-anong patakaran? Hindi nila inasahan na tatanggi ka ng ganun kadiretso. Hindi ka na rin nila masyadong kinulit. Paalis na sana sila, nang biglang tumunog ang isang server-wide announcement. Congratulations sa player na si Stephen sa pagpatay sa Novice Village boss. At naging, ikalawang player na matagumpay na nakaalis sa Novice Village. Kabanata ng Karanasan 1. Congratulations sa player na si Daoyi Tianzhen sa pagpatay sa Novice Village boss. At naging unang player na matagumpay na nakaalis sa Novice Village. Tagapanguna. Muling nagkagulo ang buong server. Malinaw na naunang tumunog ang announcement para kay Stephen. Pero bakit ikaw ang naging una? Ikaw lang ang nakakaalam. Hindi ka lang basta unang nakaalis sa Novice Village. Nakaalis ka na 1 bilyong taon na ang nakalipas. Nakuha mo na naman ang isa pang natatanging achievement. Sagad ang satisfaction na naramdaman mo. Sa kabilang dako, si Stephen nakatatapos lang pangunahan ng kanyang mga tauhan sa loob ng 27 oras para maklear ang Novice Village. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nanigas. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Nanggigigil siya sa galit sa iyo. Ang Zito Ying, Dacia, Mao Xiong, at ang iba pang mga bansa ay agad na kumilos. Para imbestigahan kung saang Novice Village ka naroroon. At mula roon ay tutuntunin ka hanggang sa mahanap. Ang mga opisyal ng Dacia ay direktang nagbigay ng utos na kailangan kang matagpuan anuman ang mangyari. Wala pang kalahating araw. Halos lahat ng Novice Village ay naklear na. Hindi naiiba ang Novice Village number 9527. Nagmamadali ang lahat ng manlalaro na mag-teleport papunta sa main city. Paalis ka na sana. Nang sa labas ng Novice Village, ay nakasalubong mo ang isa sa mga taong pinakaayaw mong makita. Si Jiu Tianzuan. Nakasakay siya sa isang berdeng luwan na nakatayo sa kalangitan. Napuno ng maningning na liwanag ang buong kalangitan. Natigilan ang lahat ng manlalaro. May gumamit sa kanya ng appraisal skill. Ngunit puro tandang pananong lang ang lumabas. Sa sumunod na sandali, direktang lumapag sa iyong harapan si Jiu Tianzuan. Ang mga manlalaro sa paligid ay naitulak palayo ng isang hindi nakikitang puwersa. Yumuko siya at nagbigay galang. Puno ng respeto ang kanyang tono. Dakilang Tianzun, inutusan ako ng kamahalan na maghintay dito para sa iyo. Pahinahon kang sumagot, maaari ka nang bumalik, pupuntahan ko siya pagkatapos ng ilang panahon. Tumugon si Jiu Tianzuan. At agad siyang umalis sakay ng berdeng luwan. Natulala ang lahat ng manlalaro sa buong Novice Village. Ang maalamat na si Jiu Tianzuan ay nagpapakita ng sukdulang paggalang sa isang baguhang manlalaro, at tinawag pa siyang Dakilang Tianzun. May mga sumubok na i-record ang kanilang screen. Ngunit natuklasan nilang may misteryong nakabalot sa pangyayari, kaya imposibleng makuhanan ito ng video. Tanging sina Zhou Hao at Wang Lei lang ang ganap na natulala. Hindi makapaniwala ang iba, pero sila ay 100% sigurado na ang Tianzun na isinigaw ni Jiu Tianzuan ay ikaw. Agad na nag-viral ang isyong ito sa mga game forum. Itinuring lang ito ng karamihan sa mga manlalaro bilang isang biro, ngunit mabilis na nakuha ng mga opisyal ng Daxia ang mahalagang clue. Agad nilang ipinatawag ang mga manlalaro mula sa Novice Village number 9,527 para kumpirmahin. Sa huli, nakumpirma na ang pangyayaring ito ay totoong-totoo. At ang mas mahalaga, may mga manlalarong malinaw na narinig na tinawag ni Jiu Tianzuan ang manlalarong iyon na Tianzun. Lahat ng mga clue ay tumuturo sa misteryosong manlalaro mula sa Novice Village number 9,527. At iyon ay ikaw, si Daoyi Tianzun. Tinitingnan ni Elder Long ang mga materyales ng ulat. Biglang nanliit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, naging napakatatag ng kanyang tingin. Ang misteryosong si Daoyi Tianzun. Kailangang mahanap, kahit ano pa man ang dahilan. Hindi ka sumunod sa karamihan papunta sa main city. Sinusuri mo ang titulong tatanggap mo lang bilang gantimpala. Idinadaos-dos mo ang iyong daliri sa game panel. Trailblazer, unique title. Ang mga salita ay kitang-kita.
Ang epekto ay sa mga experience na nakukuha. Ang titulong ito, 1 bilyong taon na ang nakalipas, ay isang god tier item. Pero para sa isang manlalarong tulad mo na matagal ng max level, ito ay wala ng silbi. Mas alam mo kaysa kaninuman. Nasa kasalukuyang chaos at primordial desolation. Ang may pinakamataas na cultivation, si Daoist Yangmei, ay kalahating hakbang pa lang sa pagiging Hanyuan Wuji Dalua Jinxian. At sa itaas ng antas na ito, mayroon pang higit sa 10 antas na parang napakalalim na bangin. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang umasa sa laro at sa iyong nagising na talento. Para maabot ang pinakatuktok, ang mas nakakatuwa pa, 2 beses mong nakasalubong si Yang Mei. Itinuring mo siya na parang isang wild NPC para sa isang normal na PK. Nang manalo ka, ninakawan mo ang kanyang koleksyon na inipon sa chaos sa loob ng hindi mabilang na taon. Ang tanging itinira mo lang sa kanya ay ang kanyang Lifebound Ultimate Treasure. Pero si Yang Mei, matapos bugbugin ng 2 beses, hindi man lang nagtanim ng sama ng loob. Nasa chaos pa rin siya, naghuhukay ng mga kayamanan. Araw-araw siyang umaasa na pupuntahan mo siya sa ikatlong pagkakataon para makipag-away. Pero matagal ka nang hindi bumalik sa lugar na iyon. Ngunit sino ka nga ba? Isang player na may malalang adiksayon sa pangungulekta. Ano mo palalampasin ang natatanging titulong ito? Para sa iyo, ang pagiging bihira ay palaging mas mahalaga kaysa sa pagiging praktikal. Huwag nang pag-usapan ang mga titulo. Basta't may tag na, natatangi, sa isang achievement, o reward. Lahat ng iyon ay mga kayamanang dapat mong makuha. Kinuha mo ang titulong, Pioneer, at isinuot ito. Ito ay isa sa 2 mo lamang na titulo. Ang isa pa, ay ang Supreme Hongmeng, ang walang kapantay na dakilang banal na pinuno. Sa sandaling isinuot mo ang titulong ito, ang buong primordial world ay biglang nagimbal. Isang makalangit na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong kalangitan at kalupaan. Mga gintong lotus ang sumibol mula sa lupa. Matamis na hamog ang bumagsak mula sa langit. At libu-libong milya ng lilang enerhiya ang bumalot sa abot tanaw. Ang antas ng buong primordial world ay direktang itinaas ng ritmo ng Dao na ito. Ang pundasyon ng langit at lupa ay biglang lumakas. Ang Heavenly Dao at Great Dao ay sabay na nagbaba ng walang katapusang merito. Casual mong inilabas ang Chaos Pearl para saluhin ang merito ng Great Dao. Sinalo naman ng Taiji Diagram ang merito ng Heavenly Dao. Ang 2 Ultimate Treasure ay agad na naging Merit Ultimate Treasures. Hindi mabilang na nilalang sa primordial world ang nakinabang dito. Tumaas ang kanilang kakayahan. Umabante ang kanilang cultivation, kahit na ang mga matatandang halimaw na na-stop ng hindi mabilang na taon. Ang kanilang bottleneck ay biglang nabasag. Sa 33 langit, sa ilalim ng 9 na impyerno, sa kalaliman ng kalawakan, lahat ng pinakamakapangyarihang nilalang ay sabay-sabay na tumingin sa Nanzanbo continent kung nasaan ka. Buong paggalang silang yumuko para magbigay pugay. Ngunit pagkatapos nilang tumayo, bawat isa sa kanila ay may napakakomplikadong ekspresyon sa mukha. May halong pasasalamat ang kanilang pagkadiri. At sa kanilang pasasalamat ay puno naman ng takot na hindi nila maiwasan. Sa huli, isang malalim na buntong hininga na lang ang umalingaw-ngaw sa buong kalangitan. Kasabay nito, kalahati ng mga manlalaro na online sa buong mundo ay nakatanggap lahat ng sunod-sunod na notification mula sa laro ng Dao. Permanenteng pag-unawa, dagdag isa sa nakukuhang experience. Isang buff, na-unlock na ang enlightenment status. Ang paraan ng Daoyi. Biglang tumaas ng todo ang kanilang experience hanggang sa maabot ang level cap. Bilyon-bilyong manlalaro ang sabay-sabay na nakatanggap ng version-wide na benepisyo. Lahat sila ay natulala noon din. Nang matauhan sila, nagkagulo na sa mga forum. May mga taong baliw na baliw sa pagsamba sa iyo, ang Daoyi Heavenly Lord. Sinasabi nilang parang hindi iisang laro ang nilalaro ninyo. Mayroon ding mga manlalaro na kaka-offline lang at hindi nakakuha ng benepisyo kaya't nabadtrip sila ng gusto. Nagsimula silang manggulo sa forum at sumisigaw ng hindi patas. Pero ang lahat ng kaguluhang ito, wala ka man lang ganang silipin. Sa loob ng opisyal na command center ng Taisha, hindi nakakuha ng benepisyo si Elder Long pero wala siyang pakialam. Nakatitig lang siya sa report at nagtanong, sigurado ba kayo kung ilan lahat ang bilang ng mga manlalaro mula sa military na nakinabang dito? Elder Long, maliban sa iilang naka-duty, lahat ng iba pa ay online. Tumango si Elder Long. Tumingin siyang muli sa report ng pagsusuri sa paraan ng Daoyi. Na report ng pagsusuri, kahit na marami na siyang nakita at alam. Hindi niya pa rin mapigil ang mapasinghap. Ang teknik na ito ay kayang gawing mana ang intelligence. Sa bawat pag-level up, may dagdag na free attribute points na patuloy na tumataas. Kaya rin itong automatikong magpataas ng experience. Sa level 10 pa lang, pwede nang direktang mag-change class bilang isang chi refiner. Ang nag-iisang problema ay hindi ito maipapasa, at hindi rin pwedeng sabihin sa iba.